Bilang isang Pilipino mga tol, hindi ko alam kung anong masasabi nyo rito ngayon. Dahil ang China Embassy mga tol, ang Chinese Embassy ngayon ay naghain ng diplomatic protest mga tol. Nagpo-protesta sila, nagrereklamo sila laban dito kay PCG Commodore J. Tariela. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mga kapatid, may kinalaman na naman to sa ating soberanya dahil ang Chinese Embassy o ang bahada ng China dito sa Manila ay naghain ng diplomatic protest. Aba. Dati mga tol, tayo yung laging naghahain ng diplomatic protest sa kanila na kanilang binabalewala. No, napakaraming diplomatic protest na ang naihain natin sa kanila pero binabalewala nila yan. Ngayon, naghain sila ng diplomatic protest laban dito kay PCG Commodore J. Tariela. Tungkol saan to mga tol? No? Tungkol saan to? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Samahan ninyo ako, bigyan natin ng reaction video itong balita mula rito sa PTV Philippines. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page mga kapatid, maraming salamat. Siyempre, wag mong kalimutan mag-follow and like. Nasa 234,000 na po tayo. Maraming salamat sa mga bago nating followers. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Umiinit pa ang world war sa pagitan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Bago na kasi ambassador ngayon ng Pilipinas, ang China rito eh. No? Hindi katulad ni yung dati mga tol, no? Ngayon eto, nakikipagsagutan talaga. No? So bago ang ambassador nila, so eto ang kasagutan ngayon ni Commodore J. Tariela at ngayon naghain sila ng diplomatic protest. Si Commodore J. Tariela at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Isa ngayon sa tinutulan ng Chinese Embassy na tinawag nilang red line at political provocation ang paggamit ni Tariela sa isang forum ng AI-generated at satire image ni Chinese President Xi Jinping. So eto ngayon ang kinagagalit pala nila, no? Dito sa isang forum ay gumamit si Commodore J. Tariela ng AI-generated image ni Xi Jinping, China President Xi Jinping. Eto, kung may kita nyo naman di ba? Yan, nasa likod. So ito ang nagagalit nila mga tol. Kasi ito mga kapatid, kumbaga parang ano to expression, no? Kumbaga pagpapakita o pag-i-illustrate, no? Pag-i-illustrate, pero para sa kanila syempre ano yan, o offensive yan, no? Nakaka-offend para sa kanila mga tol. For example, halimbawa sila gamitin nila picture ni Commodore J. Tariela tapos gawin nilang Chihuahua kasi 'di ba yun din naman yung tawag kay Commodore J. Tariela ni pangalan nito ni Pulong Duterte, di ba? Tapos halimbawa gamitin nila picture naman ni PBBM, di ba? Na may pulbos kasi, di ba? Yun naman din yung pinang-aasar nila kay PBBM ng mga anti Marcos. So ngayon mga tol, eto kinagagalit nila yung paggamit ni Commodore J. Tariela dito sa isang forum ng mga larawan ni Chinese President Xi Jinping pero AI generated. Kumbaga para sa akin to illustrate lang naman kung ano yung makikita natin para mas maintindihan natin yung senaryo, parang ganoon, para ma-illustrate lang. Pero syempre para sa kanila offensive yan. Dahil dito, naghain na ng diplomatic protest ang Chinese Embassy laban kay Tariela na kanilang ipinarating sa Malacanang, Department of Foreign Affairs at Philippine Coast Guard. Sabi rito, China expresses strong indignation and strongly deplores this and has lodged solemn representations with the Malacanang Palace, the Department of Foreign Affairs, and the Philippine Coast Guard. Nais ng Embahada ng China na bigyang linaw ng gobyerno ng Pilipinas kung kinakatawan ng mga pahayag ni Tariela ang posisyon ng bansa. Ano kaya magiging sagot ng Malacanang dito? Dito kaya ay didepensahan nila si Commodore J. Tariela o iwan na lang nila sa ere? Kasi mga tol dito sa nangyayaring labanan na to. Well, actually parang labanan na rin siya. 'Di ba doon sa kanila sa China?
kahit anong gawin ng Coast Guard. Mang water cannon ng PFAR, mang water cannon ng Coast Guard, mang water cannon ng mga mangingisdang Pilipino, kahit anong gawing kabulastugan ng Coast Guard, kahit taliwas doon sa nagiging pag-uusap ng Pilipinas at China, at the end mga tol, pinagtatanggol pa rin ng kanilang gobyerno. To the point na binabaliktad na nila yung senaryo, gumagamit na sila ng kung ano-anong propaganda, pero hindi nila inilaalaglag, hindi nila iniiwan sa ere yung kanilang mga tauhan. Ewan ko lang dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ano kaya ang magiging say ng Malacanang? Ilalaglag ba nila si Commodore J. Tariela? O ipagtatanggol nila? Ano sa tingin ninyo mga tol? Well, antabayanan natin yan. Panoorin natin sa mga susunod. Kanila ring binigyan diin ang pagresolba ng issue sa pagitan ng dalawang bansa sa pamagitan ng dialogo. Alam nyo mga tol, yung pagresolba ng ganitong issue, lagi kong sinasabi sa mga reaction video natin, ito ulitin ko lang para sa mga bago, wala na sa Pilipinas ang bola. Ibig sabihin hindi na natin kontrolado mga tol. Ang sa atin mga kapatid, nakikiusap tayo sa kanila palagi sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. Simple lang, irespeto nila yung international law, irespeto nila yung UNCLOS which is party din naman sila. Member sila doon, pumirma sila doon. Tapos ang usapan. Yun lang talaga ang kailangan. Matuto lang silang rumespeto, wala sana tayong problema. Tanong, kontrolado pa ba ng Pilipinas? Yun hindi na. Naasa sa kanila na kasi yun mga tol kung irerespeto nila ang batas o hindi. Kung irerespeto nila ang karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Pero hanggat hindi nila nirerespeto ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nating soberanya, talagang mangyayari pa rin yung mga ganito. Yan, katulad na lamang nitong nakaraan, di ba? Pagpasok ng New Year mga tol, o bago pa man, pumasok ang New Year, di ba? Nang water cannon sila ng mga mangingisdang Pilipino dito sa may Skoda Shoal. Tapos eto naman, panibagong harassment na naman ang ginawa nila dito sa may Scarborough Shoal. Kung saan hinarangan nila yung mga mangingisdang Pilipino. Di ba? Kung titignan natin mga tol, saan ba nagaganap yung mga harassment na yan? Saan ba nagaganap yung mga insidenteng yan? Sa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas. Which is wala na silang jurisdiction doon. Kasi nga ayon sa international na batas, kung irerespeto lang sana nila, di ba? Wala silang karapatan dyan. Pilipinas lang, kaya nga exclusive economic zone eh. Di ba? Ang problema mga tol, hindi nga nila nire-respeto. So sabi rito, China once again reiterates that China and the Philippines should choose peace over conflict. Sino ba gumagawa ng conflict? Di ba sila rin naman? Sino ba yung gumagamit ng dahas? Di ba sila rin naman? Sino ba yung nanghahabol? Di ba sila rin naman? Sino ba yung nambabangga? Di ba sila rin naman? So dapat sa kanila, sa sarili nila sinasabi to eh. Sa sarili nila mismo nila sinasabi to. Resolba ng issue sa pagitan ng dalawang posisyon ng bansa. Kanila ring binigyan diin ang pagresolba ng issue sa pagitan ng dalawang bansa sa pamagitan ng dialogo. Dapat itong Chinese embassy, sinasabi niya yan dun mismo sa gobyerno nila. Diba? Tigil nila yung panghaharas sa mga mangingisda. Tigil nila yung pangwawater cannon. Diba? Yung pagpapalipad ng mga flare, pagpapakawala ng mga flare sa eroplano ng Pilipinas. Tigil nila yung pagbangga, pagharang. Yun ang kailangan nilang gawin kung ayaw nilang magkaroon ng mga ganitong tensyon. Kasi ano ba gusto nilang gawin? Talagang isuko na lang ng Pilipinas yung karapatan natin sa soberanya natin? Ganun ata kasi yung gusto nilang mangyari. One side lang eh. Nagigets ba yan ng mga kababayan natin? One side lang kasi sila eh. Gusto nila lagi pabor sa kanila. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs sa nagpapatuloy na iringan ng Chinese Embassy at opisyal ng PCG. Matapang naman ang naging sagot ni Tariela at Anya paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations ang tila pahingialam ng Embahada ng China sa Internal Affairs ng Pilipinas. Buwelta pa ng opisyal, may tuturing pa itong pananakot sa kanyang pag-uulat patungkol sa soberanya ng bansa. Dagdag ni Tariela, hindi paninira kundi dokumentado ng iba't ibang uri ng ebidensya ang ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. As if naman na hindi ginawa ng China yan dun sa Taiwan. Nagagalit sila. Meron din naman silang ginawang poster dati. Yung picture ni Lai Ching-te. Ginagawa rin ng China yan eh. AI generated. Ginagawa ng China yan eh. Kahit tignan mo dun sa mga Chinese China FB page nila, sa mga social media accounts nila, napakarami nagkalat ng mga propaganda.
Gumagamit sila ng mga ganyan. Minsan si Trump, ginagawa nila ng ganun. 'Di ba? Amerika, parang may nakita ako buong mundo tapos may nakalagay war, sinisip-sip nung isang nakadamit ni Uncle Sam. 'Di ba ginagawa nila 'yan ngayon? Nakatikim sila ng sarili nilang gamot, nagrereklamo sila. My goodness. Ibang uri ng ebidensya ang ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ito para mas makita lang ninyo. Patunay doon sa sinasabi ko na ginagawa rin nila yan. Meron ako ipapakita sa inyo mga tol. Ito na i-post na to, I believe last year mga tol. Tingnan nyo. O ito, halimbawa na lang to mga tol. Ito pinost nila to last year. Ayan, April 2025 mga kapatid. O ito. O, picture ni Lai Ching-te. O, sabi rito, China depicts Taiwan's president as cartoon parasite as military exercises begin. Ayan. O di ba? So ito ginawa nila mga tol sa picture ni Lai Ching-te, ginawa nilang parasite. 'Di ba? Gawain nila 'yan eh. Ngayon nagagalit sila kay Commodore J. Tariela dun sa AI image generated na imahe ni Xi Jinping. Nagagalit sila. Ginagawa rin nila yan. Meron pang isa mga tol. Ito bagong post lang to ha. China state-controlled media. Yan, China Daily mga tol. Yesterday lang to pinost. Ito. Buong mundo tapos may straw. Sinisip-sip ni Trump. Gawain nila mga tol tapos ngayon nagrereklamo sila pag sa kanila ginawa, 'di ba? Langya. Tuloy natin. Ang tunay rin anyang dialogo ay nagsisimula sa pananagutan at pagrespeto sa soberanya. Yun ang totoo. Aanhin mo yung pakikipag-usap, 'di ba? Kung wala rin naman pupuntahan yung pakikipag-usap, o bigyan ko kayo ng example, 'di ba? O halimbawa na lang, meron dalawang magkapitbahay. 'Di ba? Yung isang kapitbahay nagagalit dito sa isang kapitbahay kasi yung sasakyan nito ipinaparada mga tol doon sa tapat ng gate nitong isa. Ulitin ko dalawa magkaharap na magkakapitbahay sila. Yung sasakyan nito ipinaparada sa harap ng bahay nito. 'Di ba? So ano ang kailangan gawin? Kailangan itong isang to irespeto, 'di ba? Yung kapitbahay niya. So magkakaroon lang ng pag-aayos yan kung etong isang to hindi na magpaparada ng sasakyan dito sa tapat ng bahay nito. Ngayon nag-usap sila sa barangay, nagkaamayan pa sila. Pero next day, etong isang to pinaparada pa rin yung sasakyan niya sa harap ng bahay nito. Tanong, may nangyari ba sa pakikipag-usap at sa kamayan nila? Wala eh. Kasi paulit-ulit niya pa rin hindi nirerespeto yung karapatan nito. Diba? Ganun din ang nangyayari mga tol dito sa China. Kahit ilang beses tayong makipagdialogo sa kanila, kahit ilang beses tayong makipag-shake hands sa kanila, yung mga leader natin, o kahit napapalit-palit tayo ng leader, o kahit na sino pang presidente ang ipalit natin, kahit na ilang beses tayo makipag-usap sa kanila, yung Department of Foreign Affairs natin, yung Department of National Defense natin, di ba? Pero sabi rito mga tol, true dialogue begins with accountability for one's action, respect for sovereignty. Kung hindi pa rin naman nila inirerespeto yung soberanya natin at para sa kanila, wala tayong West Philippine Sea at yun ay parte pa rin ng kanilang teritoryo, para saan yung pag-uusap? Diba? Walang kwenta. Tiniyak naman ni Tariela na hindi matitinag ang pamahalaan para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan at base sa katotohanan na una na rin niyang sinabi sa isang panayam nitong linggo. As far as the Coast Guard is concerned, our transparency efforts allow the Filipino people to be more aware of what's happening in the West Philippine Sea, and at the same time, our international community also to understand that China is the one that violates the rules-based order. Tama. And even endangers the peace that we all enjoy in the entire South China Sea. Tama. Yung mga pro-China naman dyan, mga politiko, ipapasok na naman nila yung usapin natin sa kalakalan. Ulitin natin mga tol, wala tayong problema doon sa kalakalan. Kasi yun yung ginagamit mga tol ng mga politiko natin dito Puro biglang dinadivert nila doon sa kalakalan. Kailangan daw makipagsosyo tayo sa China. Kailangan daw makipagnegosyo tayo, makipagkaibigan tayo sa China. Ayaw nilang magbigay ng komento mga tol dito sa ginagawa ng China ng pangaharas sa mga Coast Guard, pangaharas sa mga mangingisda. Imbis na yun yung itapik nila, bigla na naman silang tatalon sa usaping wala namang problema. Ewan ko ba? Lagi tayong may resibo. We always have photos, we always have videos. Ayon sa isang eksperto,
Ang aksyon ngayon ng Chinese Embassy ay dahil nagbubunga na ang Transparency Initiative ng pamahalaan sa West Philippine Sea, kung saan ay ilalantad ang mga panghihimasok ng China. As we know, Commodore J. Tariela personified, and of course it's the personified the Transparency Initiative. His role, of course, is to articulate primarily to the Filipino public, no, and of course the international community, Chinese expansion and harassment. I support what he's doing, and I support our Transparency Initiative. Our right to tell our people, to tell the world what China is doing. Patrick Desu. Karapatan natin yon mga tol. Again wala tayong problema sa pakikipagnegosyo sa China. Unang-una mga tol, sila rin. Walang problema sa pakikipagnegosyo sa atin dahil alam nyo na, mga business-minded talaga yan. Likas sa kanila yan. Importante sa kanila yon mga tol. Diba? Hindi nila dahil gusto nilang kunin ng West Philippine Sea, hindi na sila magpapadala ng mga produkto rito sa Pilipinas, di mababawasan ng kita nila mga tol. Pero ang problema natin mga kapatid, yung respeto ng kanilang gobyerno na ayaw ibigay sa atin bilang isang soberanya o bilang isang sovereign state. Yun ang problema natin. Kaya wag na lang nating itapik yung tungkol sa pakikipagnegosyo sa kanila kasi wala naman talagang problema dun eh. Diba? Kaya, nako, mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan ninyo. No? Dahil talagang maliligaw kayo dun. Imbis na ang itapik natin, ang imbis na ipag-usapan natin is yung respeto na dapat ibinibigay sa atin, itong bansang to, sa ating soberanya, ay ayaw nilang magbigay ng komento dun. Ililipat nila ngayon dito sa usapin ng negosyo na wala namang problema. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.